Thank you so much for joining us for today's session. Napakaganda po talaga ng simula ng ating taon kung tayo po ay makakapagpasakop sa Panginoon. And this is exactly where we would like ourselves to be because this is the most important thing that we can actually pursue for year 2026. Ayan, napakaganda po talaga kapag ang Panginoon ang ating inuna sa ating buhay because it is going to be definitely a different life for 2026. So, ang theme po ng ating taon is Don't Waste This Year, and we are going to focus on running on empty, admitting spiritual exhaustion. Kadalasan po kasi pagpasok ng January, ang nangyayari po sa atin ay tayo ay nagkakaroon ng mga New Year's resolution, ang dami-dami nating iniisip, and eventually, nananawa tayo. Nahihirapan tayong magpatuloy kasi nga po ang pinanggagalingan ng ating lakas ay hindi mula sa Diyos, hindi mula kay Jesus. Kadalasan po sa ating sariling sikap, sariling gawa, o di kaya tayo ay nakakakuha ng inspirasyon sa mga nagmamahal sa atin o yung mga minamahal natin sa ating kapaligiran. Ngunit ang nangyayari nga po sa atin, tayo po ay sumasablay dahil hindi nga po tayo nakaangkla sa Panginoon. Imagine na lang po na, let's say, ikaw ay kunwari, no, analogy, let's say, is a car. Kapag naubusan ka ng baterya o naubusan ka ng gas, hihinto at hihinto ka. So, kailangan ikaw ay nagre-recharge ng gas. Ikaw ay nagpo-fuel up. At ganoon din, syempre, kung ikaw ay isang tao na marunong mag-recharge. Kaya nga po sabi ng Panginoon, on the seventh day, we shall rest as He did rest as well. And so napaka-importante na wag nating kakalimutan na tayo ay makapagpasakop sa Panginoon sa taong ito. Ito po ang ating verse na pag-uusapan for the rest of the day or the rest of the message. Grabe, isang buong araw na mensahe, napakaganda po. We are going to read together and stand up with me if you are able to. Isaiah 40:28 to 31 from the New Living Translation. Ito po ang magiging core ng ating teaching for today. Sabi dyan, have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of his understanding. He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ang malaming Diyos, kayo po ang magpala sa pagkakataong pag-uusapan namin ng iyong salita. Hayaan niyo na kayo po ang mangusap sa amin. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang aming tahanan ay ikaw ang manahan. At kung kami man ay nasa ibang lugar, kung kami ay nasa bakasyon, kung kami ay nasa boarding house, at kung kami ay naglalagalag kung saan man lupalop ng mundong ito, habang pinapainggan namin ang iyong salita, kayo po, Panginoon, ang magpala sa amin. Kayo po ang kumilos at kayo po ang magbigay sa amin ng kapangyarihan na hindi lamang maunawaan, Panginoon, ng iyong salita, manamnam to, at magawa namin kung hindi maranasan ka namin. Dahil ikaw, Panginoon, ang source ng strength, ang source ng new strength. At dahil sa iyo, kami, Panginoon, ay parating marirefresh dahil ito ang gusto mong mangyari sa aming buhay. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, pag-usapan po natin ang napaka-importanting breakdown ng ating pag-uusapan. So, first, the reality of exhaustion. Lahat po tayo ay napapagod. The source of renewal. Kanino ba tayo kumukuha o umuhugot ng lakas? At syempre, saan ba tayo nagkakaroon ng sustained na strength o kalakasan? Pag-usapan po natin yung the reality of exhaustion. Sabi po sa verse 30 kanina, even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. Lahat po ng tao ay napapagod. Pag binasa po natin ng Hebrew word yaef, weary,
Ang ibig sabihin po nito yung sobrang nanghihina ka na malapit ka ng panawan ng consciousness or wala ka na talagang strength. It is soul deep exhaustion that Isaiah describes. So ano po yung soul deep na exhaustion na sinasabi po ni Isaiah? So ito po ay napaka-importanting bagay kasi ibig sabihin nito, halo-halo yung emosyon mo, yung utak mo, yung pagkatao mo, pagod na pagod ka na. Yun po yung exhaustion na sinasabi ni Isaiah rito. Kailangan po natin aminin sa ating sarili na tayo po ay pagod. Kailangan po natin aminin sa ating sarili na tayo po ay nanghihina. Hindi po natin kayang sabihin na tayo ay malakas sa araw-araw nating gawain. Kaya nga po, kailangan natin tanggapin, tayo ay talagang mapapagod kung hindi tayo aangkla sa Panginoon. Dahil hindi tayo matututong magpahinga, hindi tayo matututong kumuha ng lakas sa Kanya, hindi tayo matututo na malagi sa presensya niya upang maranasan natin hindi lamang yung kapangyarihan niya, higit pa dun yung pag-ibig at yung relasyon natin sa kanya. Dahil tayo po ay nasa katawang lupang ito at meron tayong limitasyon. Kaya nga po may mga kilala ko na mga magulang, sasabihin nila sa akin, pagod na ako sa pagluluto, pagod na ako sa pagtatrabaho, pagod na ako sa pag-aalaga, sa pag-aaruga. Talagang nakakapagod bilang maging magulang. Lalong-lalo na kung hindi tayo humahawak ng relasyon o umaangkla sa Panginoon. Dahil ang sinasabi ng Panginoon diyan, totoo na nakakapagod mamuhay sa mundong ito. Mamaya po pag-uusapan natin siyempre, ang solusyon sa bagay na ito. So, wag po nating kakalimutan na wag po tayong magpadala sa gawin ng mundo na kailangan hindi ka iiyak, kailangan malakas ka, kailangan papakita mo sa anak mo na matibay ka o let's say ikaw ay pinakapanganay na anak, 'di ba? Lalong-lalo na po sa kulturang Pilipino, hindi puwedeng umiyak ang mga lalaki dahil sa machismo. Hindi po totoo 'yun. Kailangan po natin tanggapin ang katotohanan na may pagkakataon na tayo ay napapagod. Aminin natin sa ating sarili lalong-lalo na kung nakakaligtaan natin na umangkla sa Panginoon, manalangin, magbasa ng kanyang salita, kilalanin ang Diyos na makapangyarihang sa lahat at humugot ng kapangyarihan sa Kanya. Kasi nga naman po kung tayo ay mabubuhay ayon sa mundong ito, tayo ay mamamatay, mapapagod, tayo ay mawiwindang, tayo ay magkakaroon ng problema katulad ng mga tao na nakaangkla sa ibinibigay ng mundo. Ngunit kapag tayo po ay nakaangkla sa Panginoon, ito po ang mangyayari sa atin, wag po natin kakalimutan. Kaya importante na maunawaan natin, sabi diyan sa verse 29, He gives power to the weak and strength to the powerless. So pag tinignan po natin itong katotohanan ito, hindi simpleng kapangyarihan ang ibinibigay niya. Hindi simple na ano 'no, na yung physical strength o emotional strength, hindi. Ito yung divine, supernatural strength na nagmumula sa langit at pumapa sa atin. Kaya nga po 'pag tinignan natin yung mga apostles of the book of Acts, makikita natin na handa silang mamatay para kay Kristo Jesus. All of them except for John the Beloved died as martyrs. Napugutan ng ulo, finile yung katawan, pinako sa krus, right side up, upside down. So hindi sila nagdalawang isip na humarap sa napakahirap na na pinagdadaanan nila sa buhay para sa Panginoon kasi they had power that comes from God. They are not weak and they are strengthened and they are doing more than they are able to do kung sila ay nagde-depend sa kanilang sariling kakayahan. Ang sabi po diyan, the Hebrew word gives, Nathan, is continuous action. So patuloy na nagbibigay ng kapangyarihan ang Panginoon sa mga mahihina at kalakasan doon sa walang lakas. So anong ginagawa niya? Ito ay patuloy na iginagawa niya kung tayo ay aangkla sa kanya. Kaya ano po nangyayari sa isang tao na nagpapasakop sa Panginoon? Nagkakaroon siya siyempre ng kakaibang lakas.
Ang lakas na ito yung kaya niya magpatawad, meron siyang humility na kaya niyang humingi ng tawad, kaya niya magplano for eternity kasi pinakita ng Panginoon sa kanya yung eternity niya. So this person who is able to come into grasp in terms of the power and of course the sustenance of the Lord understands na the grace of God is sufficient. In God, we are complete. Kaya nga po kapag ikaw ay may kapangyarihan mula sa Panginoon, hindi ka magiging materyoso. Kaya nga po pag nagka-career counseling ako, kadalasan ang sasabihin sa akin ng mga kabataan na kina-career counsel ko, anong dahilan kung bakit gusto mo mag-aral? Gusto ko po magkatrabaho. Bakit gusto mo kapagtrabaho? Kasi gusto ko po magkaroon ng kotse, gusto ko po magkaroon ng bahay, at gusto ko po magkaroon ng pamilya, gusto ko po magkaroon ng anak, gusto ko po makatulong sa aking mga kapatid, gusto ko po makatulong sa aking mga magulang. So, magaganda po talaga yan. Noble causes for, the reason why they would like to study and elevate their life to a different level from where they are at that stage ng buhay nila. Tama po yun sa mata ng mundo. Ngunit sa mata ng Diyos, pag tinignan po natin ang career counseling ng Panginoon at umagla tayo sa lakas, ang ipapakita niya sa atin ay ang buhay na walang hanggan. Paano tayo mag-store up for ourselves treasures in heaven? Paano natin dadalhin yung mga kilala natin patungo sa langit? Paano natin sila may impluwensyahan na huminto sa kasalanan? Yun yung dahilan natin kung bakit natin gustong itaas yung kalidad ng ating pamumuhay. Hindi para maging tanyag, hindi para yumaman, hindi para magkaroon ng pamilya, dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay susunod. Sabi ng Panginoon sa Matthew 6, seek the kingdom and God, seek the righteousness and kingdom of God first. And all of the things that I have mentioned a while ago will be given to you, will be added unto you. So, anong nangyayari sa'yo? Nagpapatuloy ka gawin ang kapangyarihan ng Panginoon na ito yung main source mo. So, yun yung iyong tangke ng fuel. That is your power source. So, anong nangyayari sa'yo? You are living in a different environment. You are becoming a different individual because you move according to divine manifestation. Ano pong ibig sabihin nito kung titignan natin? Yung talino natin ay galing sa Panginoon. Yung gilas natin ay gift niya. Lahat ng binigay niya para tayo ay maging tagumpay, tayo ay naandun to fully utilize them. So ano na po nangyari? Remember po yung napakagandang DNA na ginawa ng Panginoon. Linguistic po kasi ang DNA. Pag binasa po natin kung paano yung DNA, di ba? XY chromosome, blah, blah, blah. Pag tinignan po natin ang bawat individual na nagpa-DNA test kunwari o na-check niya yung ano ba yung makeup ng DNA niya, nakakakilabot kasi naandun lahat ng katangian ng taong yun. Pero hindi porke naandun yung katangian ng taong yun, mahuhugot niya yun at maipapamuhay niya. Maraming tao, let's say magaling sila. Okay, magaling sila sa trade. Let's say they are very good with the work of their hands. Maaring sa welding, maaring sa carpentry. Na andun yun, naka-embed yun, kailangan siyang magising, kailangan siyang mabuksan, kailangan matanggal yung pagkabulag niya. Doon sa katotohanan na doon siya magaling. Ngunit ang nangyayari po kasi ang nagdidikta ng career ng mundo sa bawat individual ay yung kadalasang mga magulang o yung kultura sa ating kapaligiran. So maraming tao magpo-pursue ng 4-year degree pero hindi naman talaga siya doon sasaya. Kaya nga po, importante sa Panginoon, if we are going to seek strength and power from Him, He would like us the fulfillment of joy. Sabi ng Panginoon, di ba, for the joy of the Lord is my strength. So maligaya ka, yun ang gusto ng Panginoon. Ngunit tayo matitigas kasi po ang ulo natin. At tayo mga magulang, kapag hindi natin natutunan magpasakop sa Panginoon, ipipilit natin sa ating mga anak ang praktikal na kurso, praktikal na career, pero hindi tayo sigurado kung magiging maligaya sila. Kaya papasok yan sa opisina, magtatrabaho yan, napapagod, gusto na mag-resign. Kasi hindi yun yung kanyang source ng strength. Hindi doon siya magaling. He is not or she is not strong in that area of career or area of that business. Kaya wala siyang resilience, wala siyang tibay, wala siyang endurance.
Kaya napapagod siya. Kasi yung ginagawa niya, hindi siya masaya dahil ang sabi ng mundo, o mag-teacher ka, mag-accountant ka, mag-engineer ka, mag-architecture ka, kung ano-ano yung pinapakuhang practical na courses para sa'yo, pero hindi ka tinuturuan ng mundo paano ka maging maligaya. Paano ka masasatisfy sa buhay mong ito? Paano mo gagamitin yung katangian na hiniblan ng Panginoon sa DNA mo para ito ang iyong maging propesyon, ito ang iyong maging bokasyon, ito ang iyong maging negosyo. And so a lot of people are tired, a lot of people are sick, a lot of people are depressed, a lot of people are lonely because they are not connected to God and they are not living the life that God has intended for them. Kaya nga po nakakalungkot na maraming mga magulang, kahit mga Kristiyano, dahil hindi nila naranasan kumonekta sa Panginoon at hindi lumalim ang relasyon nila sa Diyos, hindi nila natuturo ang tama sa kanilang mga anak. Kung paano maging makapangyarihan, kung paano maging maligaya, kung saan huhugot ng lakas at ng kapangyarihan. Yung third point po na pag-uusapan natin, napaka-importante. Sabi po ng verse 31, "But those who trust in the Lord will find, ano raw? New strength." New strength. New strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Ang sabi po dyan, ang kava, the Greek word for trust means to wait with expectation, to hope, to bind together by twisting. So, naging ganyan ka sa Panginoon. Okay? You are one with God. Nagtitiwala ka sa Kanya. You are going to wait for the Lord. Because you trust the Lord, you are binded together. Nagtitiwala ka sa Kanya, naririnig mo siya, nababasa mo ang Kanyang salita, nababago ka niya. At dahil yun ang nangyayari sa iyo, magkakaroon ka ng new strength. It comes from the Hebrew word chalep, which carries the idea of exchange. So pinagpapalit mo ang pagod mo, okay, para sa lakas ng Panginoon. Pero ang sabi po ng ibang mga scholars, ito ay maari nagsasabi to sprout fresh growth. Kaya new strength. Bagong lakas na mula sa Panginoon. Parang meron kang nahugot na hindi mo pa na-experience before. Parang bigla mo na lang naintindihan because of God's power, yung napaagandang paraan kung paano ka liligaya, kung paano mo aayusin yung relasyon mo sa asawa mo, paano mo kakausapin let's say yung anak mo, kung ikaw ay kapatid, paano mo papalaguin yung relasyon mo sa iyong kapatid dahil ang nakukuha mong kapangyarihan, nakukuha mong talino, nakukuha mong ugali, nakukuha mong katangian ay mula kay Kristo Jesus. Kaya nababago ka. Ikaw ay nababago ng Panginoon. At ang kailangan mo lang gawin, magtiwala sa Kanya. Binded ka ba? Mag-bind ka tayo kay God. So we fully commit and trust our lives kay God. So, kapag ikaw ay nawalan ng trabaho dahil tama ang ginawa mo, hindi ka dinidisiplina ng Panginoon, maaaring sinusubukan ka ng Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya na siya ang magbibigay ng trabaho para sa iyo. Marami po akong kilala na nananalangin, Lord, magkatrabaho lang po ako, ito yung mga gagawin ko para sa iyo. Ngayon, kung hindi po talaga malalim ang relasyon niya kay Kristo Jesus, lahat ng sinabi niya ay dinala niya lang sa hangin. Lip service. So pag dumating yung trabaho sa kanya, aasa siya sa sarili niya, makakalimutan niya yung pangako niya, at eventually, yung trabaho na kanyang natamasa dahil sa panalangin at grasya ng Panginoon, sa trabahong dapat siyang masaya, mapapagod siya. Sa umpisa lang yan. Usually nga, kadalasan po na nakikita ko sa mga Kristiyanong ginaguide ko for career things, 6 months to 1 year, dun lang sila ganado. After that, mag-fade away na yung kanilang energy. Lalong-lalo na kung hindi sila patuloy na kumukuha ng lakas sa Panginoon. Sabi po dyan, they will soar with wings on eagles. Remember po, ang mga agila, they will molt, tatanggalin po, mawala yung feathers nila. And for a time, they will be vulnerable. Hindi sila makakalipad ng napakalakas. So that's the time that they are recharging. That's the time where the feathers are regrowing. And when the feathers grow again, they are like you. Para silang bago. Para silang mga, parang
na-injectan sila ng fountain of youth and they become, as energetic or perhaps even more energetic as before. So ano po yung dapat natin gawin? There are three stages of renewed strength. Number one, sabi dyan, they will soar high on wings like eagles. So ito po yung magsusustain sa atin ng tamang path to strength. So ibig sabihin, mararanasan natin yung supernatural elevation above our circumstance. Namatay ang asawa mo, nadisgrasya yung anak mo, namatay din. Or let's say, somebody betrayed you na napakamahal mo, nasunog ang bahay mo, nag-preach ka ng gospel tapos ikaw ay na-injure. Nagpakasal ka sa pinakamahal mo, pareho kayong anak ng Diyos, tas namatay siya sa cancer. Okay, those are times of supernatural elevation. Yung mga taong na martyr, yung mga taong ibibihead sila. Pero syempre, itong path to strength na to ay para doon sa moment na yun because they are going to die. But they find that strength from the Lord. They will not denounce their faith. They will die for Christ. I know a lot of people, they would say, I love God, I love God, I love God. But there's no evidence of that love for God because they don't show the strength of God. They are showing their own strength. And so they falter, they fail. A little nudge to the left that makes them feel bad, they falter and just, crumble to the ground and not allow the Lord to move in that aspect. And they forget that there is always reasons to what is happening in their lives. Mostly when we experience difficulty, it's because we are sinning. Nagkakasala tayo kaya pumapalpak tayo. Ngunit sa mga pagkakataon when we are right with the Lord and we encounter testings, trials and persecution, then we need a supernatural elevation above our circumstance that comes from the strength of God. Pangalawa po, they will run and not grow weary. Na-experience nyo na po bang tumakbo? So I don't know, I'm not a runner. I tried running about a couple of months ago. I'm really more of a brisk walker and I like trekking. So sumubok po akong tumakbo. Before, I would be able to run, for about anywhere from 500 to 800 meters without any break. Recently, about a month ago, that's recent for me. I tried running and after 200 meters, I just, walked again because I was weary. My legs, they did not have the energy anymore. But according to this, when you obey verse 31, you connect to God, there is sustained energy for urgent tasks. Kaya nga running eh. Nagmamadali ka when you run towards an urgent task. When you are running for a specific purpose, you are running because there is urgency. And so the Lord will give you sustained energy throughout the duration of that particular task. It might be for a month, it might be for a week, it might be even for a year. But the sustained energy of God will be there for as long as you are connected to God. Anong sabi niya sa number 3? They will walk and not faint. Endurance for the long obedience in the same direction. Because we need that. Because if you would live, let's say for 74, 80 years, definitely it's the long game. Mas madalas po tayong maglakad. Wala po ako nakikitang tao na parating tumatakbo. At wala akong nakikitang tao na lumilipad. And most of the time, we will walk. And so, sabi nga nila, life is like a marathon. It's never a sprint. Kung tayo po ay aangkla sa Panginoon, magpapasakop po tayo sa Kanya. Ito po yung mga bagay na mararanasan natin. And it is impossible for us not to start 2026 with sustained energy and not to end 2026 with a bang and finish strong. It's all because we are able to connect kay God. It's not because we are in the ministry. It's not because we have work. It's not because we go to missions. It's not because we share the gospel. It is because of God who sustains us. It is because of God that He gives us new strength. Kaya wag po natin kakalimutan na wag natin tanggalin yung mata natin kay Kristo Jesus. Sabi niya, di ba, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of your faith. Because if you move your gaze to the left or to the right,
then the likelihood of you refocusing on yourself is higher than focusing on Jesus and becoming like Him, walking like Him, talking like Him, and behaving like Him. And so, I pray ngayong 2026, gawin po natin na araw-araw, umangkla tayo sa Panginoon. Magbasa tayo ng salita niya. Pag nilay-nilayan natin, memoryahin natin ang kanyang scriptures. That is the source of our pathway towards strength because the source is God and the way. Ito yung pinakalinya the linya, the line, the connector towards God is our prayers, our meditation upon the word, our understanding of loving Him because we accepted and acknowledge His love for us, and it transforms us from the inside out. Just try to imagine 2026 as your best year yet because you cling on to God. Every day nagdi-devotion ka, every day nagpe-pray ka, every day nagme-meditate ka ng Word of God. Every day you are representing Christ and you will experience progressive transformation like never before. At sino po ang source ng pagbabagong ito? Si God. Sino po yung source ng strength natin? Si Lord. At tayo po ay magre-represent sa Kanya at gagawin lang natin ang tama. And that is going to be more than enough. I remember there was this conversation I had before I close our message for today. I had a conversation with one uh, of the parents that I was guiding through. Hindi na po kami close. Something happened along the way because of parenting issues. But during that time, I was discipling him. Sabi niya, nakakapagod yung sistema mo. Sabi sa akin ganun, yung kaibigan kong ito. Nakakapagod magdisiplina ng anak. Sabi niya ganun. And so, ang sabi ko sa kanya, bakit ka napapagod? Sabi niya, ang dami dapat gawin. Ang sabi ko sa kanya, hindi ba kung mahal mo ang isang tao, wala ang kapaguran, na pagsisilbihan niyang tao, yan huhulmahin siya ayon sa kalooban ng Panginoon? Hindi mo iiwasan yung responsibilidad na yan dahil una sa lahat, yung batang yan, hindi naman niya ginustong ikaw ang maging tatay niya. And so, doon nag-start yung friction naming dalawa. Ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi ko sa kanya dahil puro hassle, puro hassle, puro hassle. Lo and behold, as the Bible predicts, naging estranged silang mag-ama. Because he failed to express the love of God sa batang ito. Because para sa kanya, it is an obligation. It is so exhausting, nakakapagod, and wala siyang ginawa para maging konektado doon sa bata. Yaan ang resulta ng buhay natin. Kung ang ating, let's say, career na tinitreat natin parang baby, negosyo, baby, kunwari, we're treating that as our baby. And we are not going to get the power that comes from God in taking care of that baby, taking care of that business, taking care of that career, taking care, or let's say, ang baby natin, yung buhay natin, taking care of our life, then we will always be exhausted. Only in the beginning, there will be excitement, but at the end, we will just falter and fail and move into darkness. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos at wala pong imposible sa iyo. Sa mga nakikinig po ng mensaheng ito sa oras na ito at nanghihina dahil sila po ay nawalan ng connection sa iyo, nais ko po anyayahan silang lahat na manumbalik sa iyo. Mga kapatid, mga kaibigan, sa sandaling katahimikan, tayo ay lumapit sa Panginoon. Humingi tayo ng lakas. At kung meron tayong kasalanan na alam nating hadlang sa ating relasyon sa Kanya, ay hingin natin tawad. Let's ask for forgiveness. Ask for forgiveness. Because that's the right thing to do. And then we will pray together.
Panginoon, nakakasawa po talaga ang buhay. Nakakapagod kapag hindi kami umaangkla sa kapag nakakalimutan namin ang katotohanan ng Isaiah 28:31. Totoo po na ikaw ang source ng lakas because you are the everlasting God. You are the creator of all the earth and all of the universe. You never grow weak nor weary. And you are able to supply all the strength, all the power that we require. At sa araw na ito, I hope, Panginoon, sa mga kasama namin sa mensaheng ito, wherever you are, whatever time of the day you're listening to this message, if you want to receive the strength and the power that comes from God, at nais mo na maging sustained ito sa buhay mo, I would like to encourage you wherever you are, if it's appropriate, itaas mo ang kanang kamay mo as a sign of surrender to the Lord, as a sign that you are reaching out sa Kanya. And now, with your heart that is truly connected to the Lord, truly humble, let the Lord hold your hand and let the Lord transfer His power and His strength upon you right now. Let the Lord come upon you like a flood. At kung ano man yung kasalanan ginawa mo na hiningi mo ng tawad sa Kanya, claim for your forgiveness. Claim that you are healed. Claim that you are free from the effects of sin. And may you experience to trust in the Lord. Find that new strength. Soar high on wings like eagles. Run and not grow weary. Walk and not faint. Because God, who promised, is Ayan, maraming salamat po for joining us for our first Sunday service of the year. And I hope that you will continuously connect to the Lord. If you found that this message is so powerful and so wonderful, I encourage you, i-share nyo po sa ibang tao ang ating material na ito. Be part of our virtual evangelist team because you can forward this sa inyong FB account or your YouTube because we have those platforms. I also pray na if you got converted sa programang ito, please reach out to us. We would like to invite you to be part of SNJ. And we would like to be part of your discipleship journey. So if you receive Jesus as Lord and Savior through this program, through this ministry, reach out to us and we would like to connect sa iyo. If you are a believer and you are looking for a church, virtual or physical, please do reach out to us, especially if you're able to confirm that God is bringing you towards this church, salvation in the name of Jesus. And so I pray that wag kayo magdadalawang isip. If you have any questions, if you have prayer requests, you can comment dito sa ating program for this day as we have posted it, or we are live right now in our FB and YouTube channels. And so, for those who are joining us via Zoom, please do stay for a while because we are going to have a short fellowship. But for the beginning of your year, always connect to the Lord and let Him give you the power and strength that you need, not only for the beginning of the year, but until the last breath of your lives. Goodbye for now. God bless you and keep you. And we are going to continue on our series on finding your strength.